po. Oras na para sa maiinit na balita. May nahulikam na naman na away kalsada. Dalawang motorista ang nagtalo sa Dasmariñas, Cavite at nauwi sa pamamaril. Nasawi ang isa sa kanila habang pinaghahanap pa ang bumaril sa kanya. Balita hatid ni Jomar Apresto. Umaga nitong Miyerkules, makikita ang pagdaan ng dalawang sasakyan na yan sa Abad Santos Avenue sa Barangay Salitran 3, Dasmariñas, Cavite. Parehong huminto. Nagbukas ng bintana ang driver ng pulang kotse at sabay ulit silang dahan-dahang umandar. Tila nagdiskusyon ng dalawa. Maya-maya, may tila itinutok ang driver ng pulang kotse sa driver ng puting pickup. At saka humarurot ang pulang kotse. Naiwan ang puting pickup na minamaneho ng 54 anyos na si Mayo Jonel Santos na empleyado ng Meralco. Sa kuhang ito, makikitang duguan na si Santos. Pinagbabaril pala siya ng driver ng pulang kotse. May dalawang putok na magkasunod, tapos yung ugong ng sasakyang na humarurot. Mabilis lang. Isinugod sa ospital si Santos pero hindi na siya umabot ng buhay. Ayon sa katrabaho ng biktima, kagagaling lang ni Santos sa kanilang opisina sa Dasmariñas at papunta sana siya sa Ortigas noong mangyari ang pamamaril. Nagpaalam na rin daw siya sa mga gwardiya roon dahil magre-retiro na sana siya sa katapusan ng buwan. At 31 pa siya na magre-retiro. Ay wala, napakabait noon. Sabi naman ng malapit na kaibigan ng biktima, halos kalalabas lang ni Santos ng ospital at kababalik lang sa trabaho. Wala raw siyang alam na nakakaaway ng kanyang kaibigan dahil wala naman siyang bad record, lalo na sa kanilang barangay. Wala talaga. Talagang totoo, hindi siya mahilig makipag-away. Napakabait na tao talaga. Base sa investigasyon ng pulisya, away trapiko ang nakikita nilang motibo sa pamamaril. Ito po ay isang insidente po ng road rage. Ayun po ay base po dun sa mga saksi po, dun sa mga bystander po, dun sa lugar ng pinangyarihan. Patuloy naman ang backtracking at follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang gunman. Nakipag-ugnay na rin daw sila sa Land Transportation Office o LTO para matrace ang pulang kotse na ginamit sa krimen. Kinondenan ng Meralco ang pagkamatay ng kanilang empleyado. Nakikiramay rin sila sa pamilya ni Santos. Nakikipag-ugnay na raw sila sa mga kaanak ng biktima para magbigay ng tulong. Nakikiisa rin daw ang Meralco sa investigasyon ng otoridad at sa paghahanap sa motoristang namaril. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binaha ang ilang lugar sa bansa dahil sa pag-ulan dulot ng masamang panahon. Bumagal ang daloy ng trapiko sa bahagi ng MacArthur Highway sa Barangay Dalandanan sa Valenzuela kagabi. Nanatili kasi sa isang linya ng kalsada ang ilang motorcycle rider. Dagdag pa sa traffic ang ilang road construction sa lugar. Kulay putik na baha naman ang rumagasa sa ilang kalsada sa Mauban, Quezon. Ayon sa mga residente, mabilis na tumaas ang antas ng tubig dahil sa malakas na pag-ulan. Matagal na ring problema ang pagbaha sa lugar. Apektado tuloy ang kabuhayan nila roon. Ilang araw namang lubog sa baha ang isang paaralan sa Midsayap, Cotabato. Hindi na muna pinapasok sa eskwelahan ang mga estudyante. Sa ngayon, nagpapadala ang mga guro ng mga learning activity sheets sa mga estudyante. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa bansa ay dulot ng habagat at low pressure area na naging bagyo kahapon. Kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Jacinto, nagpapaulan pa rin sa ilang panig ng bansa ang trough o extension nito. Apektado niya ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon ayon po sa Pag-asa. Lumakas na bilang tropical storm ang nasabing bagyo. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Ang iba pang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila ay uulanin naman dahil sa hanging habagat. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bulacan, Quezon Province, Laguna at ilang panig ng Pampanga. Tatagal ang babala hanggang 11:22 ngayong tanghali. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng light to moderate rain sa mga susunod na oras sa halos buong bansa. Posibleng heavy to intense rain sa ilang lugar kaya dapat maging alerto sa banta ng baha o landslide ang mga nakatira malapit sa mga ilog o nasa paanan ng mga bundok. Uulanin pa rin tayo bukas at sa linggo lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan din po ang asahang panahon sa Metro Manila ngayong weekend. Patuloy namang magpapakawala ng tubig ang Magat Reservoir. Isang gate ng dam ang nakabukas base sa latest monitoring ng Pag-asa.
Nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Agora Market sa Navotas. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, good news dahil bumababa na ang presyo ng baboy at manok, pero may mga nananatili pa rin mataas ang presyo gaya ng ilang gulay tulad ng bawang at sibuyas. Yan ang naging resulta ng bantay presyo ng DTI at DA ngayong araw dito sa Agora Market sa Navotas. Matapos pumalot sa 450 pesos ang kada kilo ng liempo, bumaba na ito sa 370 pesos. Ang kasing matiginan may mabibili na sa halagang 330 pesos. Ang manok, Rafi, na dati umaabot ng 220 pesos, ngayon may mabibili na sa halagang 165 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chula-Real Jr., dahil raw ito sa mas malaking produksyon ngayon ng manok. Sa baboy naman, pumapasok na kasi ang imported na pork at marami na ring supply sa mga cold storage. Sa kabila nito ay nananatiling mataas ang presyo ng bawang na dapat ay nasa 100 pesos lang kada kilo, habang ang sibuyas na ay umaabot na hanggang 160 pesos pero dapat ay nasa 120 pesos lang kada kilo. Samantala, ayon naman sa Department of Trade and Industry ay pasok sa suggested retail price ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong araw sa mga grocery na pinuntahan nila dito sa Navotas. Sa ngayon kasi ay may umiiral pa rin na price freeze dito sa lugar. Samantala sa Setyembre ay isasama naman sa mga beneficiaries ng 20 pesos na bigas ang mga tricycle at jeepney drivers. Sa kabila naman ng lumalaking bilang ng beneficiaries, siniguro ng DA na maraming supply ng bigas ngayon. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Bumigay ang isang tulay sa Kamalig, Albay. Chris, paano daw ang nangyari dyan? Connie, bumigay yung steel bridge sa Barangay Ilawod matapos daanan ng isang truck. Ayon sa Municipal Engineering Office, dinisenyo ang tulay para lamang sa light vehicles. Ang naturang truck daw ay isang heavy vehicle at lampas ang bigat sa kapasidad ng tulay. Wala namang naiulat na nasaktan. Ayon sa DPWH, sisimulan ngayong araw ang pagsasaayos sa tulay. Inabisuhan na ang mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong ruta. 5 naman ang sugatan sa salpukan ng isang bus at isang dump truck sa Hirona, Tarlac. Kita sa CCTV sa Barangay Magaspak na papasok ang dump truck sa Manila North Road nang biglang sumalpok ang paparating na bus. 5 pasahero ng bus ang nagtamo ng sugat at dinala sa ospital. Ayon sa pulisya, yung bus ang may right-of-way pero biglang umarangkada ang dump truck kaya nakasalpukan nito ang bus sa highway. Hindi na raw nakontrol ng driver ng truck dahil sa bigat ng karga nito. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Nagbabala po ang Bureau of Internal Revenue na kakasuhan ng mga kontratistang mapapatunayang sangkot sa mga maanumalyang ghost project. Niimbestigahan naman ng Manila LGU ang mahigit 100 flood control projects ngayong taon na wala raw building permit. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Kung tutuusin, ang lungsod ng Maynila ang nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa Metro Manila. 215 na proyekto yan na nakakahalaga ng 14.46 billion pesos mula noong 2022. Pero ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, nakadiskubre sila ng dagdag na 112 flood control project para sa taong 2025. Lahat ng ito, wala aniyang building permit at patuloy na iniimbestigahan. Lumalabas kasing hindi rin nakapagbayad ng kaukulang tax sa pamahalaang lungsod ang mga kontratista ng proyekto ayon sa alkalde. I ordered our city treasurer, Attorney Paul Vega, to go after to those contractors as per report of GMA 7 in 2022, 2023, 2024, and 2025 finished project who did not pay their obligation to the City of Manila with regard to contractor's tax. Plus walang permit. Giit ni Moreno, ipinahinto nila ang lahat ng proyektong walang building permit. Bubusisiin rin aniya kung kailangan ba talaga ng syudad ng Maynila ang mga flood control project at kung sino ang mga sangkot kung may sabwatan sa mga proyekto. Sino ba ang gumawa ng pagkakamali?
Tas ano na yan, paakyat na yan. Kalaunan, may mga mananagot na dyan na taong gobyerno. And that includes local government official. Narito ako ngayon sa Sunog Apog Pumping Station ng DPWH dito sa Maynila. Sinasabing 7 years in the making dahil mula na simulan ito noong 2018 ay hindi pa rin ito na-turn over sa MMDA. Ayon sa DPWH ay patuloy ang kanilang trabaho dito para ma-upgrade nila ang pumping station. Isa ang pumping station na ito sa halimbawa ng Manila LGU ng proyektong hindi raw ikinonsulta sa kanila. Pero sabi ng DPWH, makatutulong ang pumping station para maibsan ang baha sa lugar. Paliwanag ng DPWH, lubhang marami raw ang nakukuhang basura sa estero at malala rin ang siltation doon. Resulta, lagi raw nasisira ang pumping station. Kaya ito sumasailalim sa upgrading na may budget na mahigit 94 million pesos. Ang Bureau of Internal Revenue maghahabol din sa mga kontratista ng umano'y mga ghost projects. Ang mga mapatutunayang sangkot sa anomalya, pwede rin daw kasuhan ng tax evasion. Kasama rin ang lifestyle check sa mga kontraktor, bukod sa lifestyle check na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno. Ngayon, ang ginagawa natin na lifestyle checks dun sa mga contractors at saka yung may-ari ng mga contractors na ito dahil nakikita natin na marami silang ari-arian na finoflaunt at nakikita natin na malaki ang kanilang mga properties, yung titingnan natin. So ibabangga natin yan sa revenues. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, bumuo na siya ng Anti-Corruption Task Force para doon magsumbong ang publiko sa mga umano'y maanomalyang proyekto ng DPWH. To be able for them to receive complaints about our people and do checking on them, yung mga kung may mga corruption practices. Tingin ni Bunuan, may kumpiyansa pa sa kanya si Pangulong Marcos dahil pinabibilisan pa nito sa kanya ang mga investigasyon sa flood control. Tinutukan daw nila para sa posibleng paghahain ng reklamo ang mga proyekto sa Bulacan, Occidental at Oriental Mindoro at Iloilo. Sa gitna naman ng utos na lifestyle checks ng Pangulo, handa raw si Bunuan na buksan ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Well, if there's going to be a formal lifestyle check that will be carried on, I think public document naman to eh. At mga luxury vehicles, mga ganyan. Well, we just have to say, we had just 3 years in this administration, and I also came from the private sector. Yeah. But I'm open, anything. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng Philippine Contractors Accreditation Board na ipinagbibili ang kanilang mga lisensya. Kasunod ito ng sinabi ni Senador Ping Lacson na may nakuha siyang impormasyon tungkol sa umano'y accreditation for sale para sa mga contractor. Sabi ng PICAB, wala silang binibigyan ng otorisasyon para magbigay ng contractor accreditation kapalit ng pera. Alam daw ng PICAB na may mga nagpapakilala o nagpapanggap na taga-ahensya nila na nag-aalok na pabilisin ang pagproseso sa mga lisensya. Nire-resolve na raw nila ang problemang yan. Nagpaalala ang PICAB sa publiko at sa mga kontraktor na maging mapagmatsyag at makipag-ugnayan lang sa official website ng PICAB. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Yan po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung may panukala siyang solusyon sa issue sa flood control project sa bansa. Kung seryoso raw ang gobyerno sa investigasyon sa umano'y korupsyon, hindi lang flood control ang dapat tingnan kundi buong budget ng 2024 at 2025. Sinisikap pang kunin ang sagot ng Malacanang kaugnay niyan. Puna naman ni Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte, ginagamit lang anyang publicity stunt ang issue sa flood control projects. Giit ng Malacanang, lahat ng sangkot sa problema sa flood control ay sasailalim sa investigasyon. The President himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. Dapat, in the first place, he did not allow it to happen. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Planong imbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Matag-Ob Leyte ang flood control project sa kanilang lugar.
Kabilang po dyan ang isang proyekto sa Barangay Riverside na nasira dahil sa walang tigil na ulan nitong Martes. Nag-inspeksyon at nagsagawa na ng clearing operations ang kontraktor nito. 48 million pesos ang pondo sa nasabing proyektong target na matapos sa Setyembre. Pero extended daw ang deadline nito ayon sa kinatawan ng contractor na naabutan doon ng LGU. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang kontraktor. Ayon sa alkalde, gagawa ng resolusyon ang konseho para silipin kung sumunod nga ba ang mga flood control project sa kanilang bayan sa tinatawag na Program of Works. Abiso sa mga motorista, may nakaambang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa kanilang 4-day trading, humigit kumulang piso kada litro ang dagdag sa diesel. 60 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene naman, humigit kumulang 50 centavos kada litro ang posibleng increase. Ayon sa DOE, posibleng nakakaapekto riyan ang pagguba ng supply ng langis sa Amerika at nakaambang bagong taripa sa India. Nilinaw ng National Police Commission na hawak ni acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang buong kapangyarihan ng hepe kahit na nananatili siyang 3-star Police General o Lieutenant General. Sa ilalim po ng Department of the Interior and Local Government Act of 1990, 4-star rank ang hepe ng PNP. Si dating PNP Chief Nicolas Torre III pa rin ang may hawak ng ganyang ranggo ngayon. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Attorney Rafael Calinisan, hindi mapopromote si Nartates hanggat hindi nagre-retiro si Torre sa PNP o tatanggap ng ibang posisyon sa gobyerno. Gayunman, hindi naman daw hadlang ang ranggo para magampanan ni Nartates ang bago niyang tungkulin. Maglalabas daw ng resolusyon ang NAPOLCOM para pagtibayin ang pagkakatalaga kay Nartates bilang acting PNP chief. Sa ibang balita, natagpuang patay ang isang lalaki sa kwarto ng isang hotel sa Cubao, Quezon City. Nakagapos po ang kanyang mga kamay at paa. Balitang hatid ni James Agustin. Duguan at wala ng buhay nang matagpuan ng isang lalaki sa kwarto ng isang hotel sa Cubao, Quezon City bandang alas 8 kagabi. Ang lalaki nakatali ang mga kamay at paa. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Nasa tansya ng pulisya ay nasa 30 hanggang 35 taong gulang. Malapit po siya sa CR, nakadapa at may tali po yung paa. Sa inisyal na imbestigasyon, nag-check-in sa hotel ang biktima bandang alas 8 ng gabi ng Miyerkules. Makalipas ang 24 oras, doon na raw nadiskubre ng roomboy ang bangkay ng biktima. Laps na sila sa oras nila, kinatok sila ng roomboy. Nung hindi po nagre-response, ginamitan po ng master key. At doon niya po natagpuan na wala na pong buhay. Nagkalat ang mga gamit sa kwarto. May natagpuan din ng pulisya sa kama na drug paraphernalia. Inaalam pa ng Quezon City Police District kung sinong nasa likod ng krimen. Nire-review na rin ang mga kuha ng CCTV camera sa lugar. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umalis na ang tugboat ng China na ilang araw nagpapaikot-ikot sa Ayungin Shoal ayon sa Philippine Navy. Batay naman sa satellite photos na nakuha ng Reuters, kinukumpuni na ang barko ng China Coast Guard na bumangga sa barko ng Chinese Navy malapit sa Bajo de Masinloc. Balitang hatid ni Chino Gaston. August 11 nang maganap ang banggang ito ng mga barko ng Chinese Navy at China Coast Guard sa tangka nilang pag-ipit sa BRP Suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc. Dahil sa banggaan, kitang napingas ang nguso ng barko ng China Coast Guard at napinsala rin ang barko ng Chinese Navy. Halos 2 linggo makalipas, sa mga satellite photo na nakuha ng Reuters, ang Coast Guard Ship 3104 makikitang nakadaong sa Yulin Naval Base sa Hainan Island. Ayon sa Reuters, under repair ang 3104 na makikitang wala na ang dulong bahagi ng bow o harapan na parte ng barko. May nakatabi ding tugboat sa gilid nito. Ayon sa Philippine Navy, ang mga ganitong klaseng pagkasira inaabot ng ilang buwan o di kaya taon bago maging seaworthy ang isang barko. There appears to be much damage to the front portion of the Coast Guard ship. But we don't know if there were any other damages, especially to the underwater part, the lining of the shaft
and other critical parts of the ship. So generally, I would say around 1 to 2 months. Then they could again put the ship back into the water and do some test. Mula nang nangyaring banggaan, wala ding impormasyon sa planned warship na may bow number 164. Hanggang ngayon, hindi inaamin ng China na may nasirang barko ang China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. How can you basically reconcile, China developing a world-class military, then this incident happened? I think that's one of the reasons why the Military Commission ordered this operation was to impress upon the people, see, we have done this, we have prevented the Filipinos from entering into our secret territory. At the time, of course, we're showing to the people and to the world that we have a world-class military capability. Then this thing happened. Samantala, umalis na raw ng Ayungin ang tugboat ng Chinese Navy na ilang araw nang paikot-ikot sa Ayungin Shoal. Pero nananatili ang 15 Chinese Maritime Militia at 2 China Coast Guard ships at 2 rigid hull inflatable boats malapit sa Ayungin Shoal. The tugboat was not sighted anymore after the 26th, hindi na siya nakita. But for ending the other day, which is 26 August, same report as the previous days. So basically, the number has been constant, 15 MMV to Chinese Coast Guard to Maritime Militia. Yung rib naman, minsan inaakyat, binababa. So we usually don't count it anymore. Hindi nagpapakakampante ang Philippine Navy para matiyak na ligtas ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre at maayos na maisasagawa ang mga resupply at troop rotation mission doon. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. May naghain ng ethics complaint laban kay Senadora Risa Ontiveros kaugnay sa pagtestigo noon ng Senado na si alias Rene o Michael Maurilio. Ayon sa mga nagreklamo na sina Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Manuel Luna at former Negros Oriental Representative Jacinto Paras, nasa Senado na ang pag-iimbestiga sa pananagutan ni Ontiveros. Nagugat ang reklamo sa akusasyon ni alias Rene na binayaran siya ni Ontiveros kapalit ng pagtestigo laban kina Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dati nang itinanggi ni Ontiveros ang mga paratang na ito. Sa isang press con kahapon, tinawag ni Ontiveros na recycled lies at harassment ang inihaing reklamo. Nakahanda rin daw ang senadora na harapin ang reklamo. Kompleto rin po kami ng resibo tungkol sa lahat ng mga witnesses o whistleblowers na lumapit sa opisina ko or lumapit sa aming komite sa alinmang investigasyon. Kaya't panatag ako na buong-buo kong mahaharap ang anumang detalye ng complaint nila kung yan ang sinasabi nilang grounds nila. Ewan ko sinong guilty sa witness tampering, hindi yata ako. Sa CCTV sa intersection sa F. Parcon Street sa Pototan, Iloilo, kita ang pagdating ng isang wing van. Pagdating sa gitna, bumangga naman ang isang pickup na galing sa kabilang kalsada. Ayon sa mga pulis, parehong mabilis ang takbo ng dalawang sasakyan at hindi nagminor bago ang intersection. Walang nasaktan sa aksidente. Nagkareglo na ang dalawang driver. Arestado ang isang trans woman sa Quezon City dahil sa sangla-tira modus. Kung ano ang modus na yan, alamin po natin sa balitang hatid ni James Agustin para wag maging biktima. Sa entrapment operation ng pulisya na aresto ang 31 anyos sa transgender woman sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Ayon sa pulisya, isinanla ng sospek ang isang condominium unit sa mag-asawang biktima. August 25 na magbigay ng pera ang mag-asawa. So yun ang usapan nila na yung 170,000 na yun na yung kabuang bayad nila sa buong taon. Then, yun, nagbigay yung dalawang mag-asawa natin, yung biktima natin ng cash sa suspect. And then, tong araw na ito, kaya nga lumapit sa ating tong biktima natin, tong mag-asawa, kasi na-verify nila na ang unit na yun ay hindi nakapangalan sa kanya. Humingi pa raw ng karagdagang 150,000 pesos ang sospek, kaya lalong nagduda ang mga biktima. Inireport ito sa pulisya at iginasa ang operasyon kahapon laban sa sospek. Ang ganitong modus, tinatawag na sanlatira ayon sa pulisya. Manghihingi siya ng bayad at i-offer niya yung kanyang kondo ng depende kung anong usapan nila. Kung
1 taon or ilang period yan. Pero hindi niya ito patitirhan dahil hindi niya to binibigyan ng access muna yung mga mabibiktima niya hanggang sa mag-demand na naman ulit ng panibagong pera. Pagdating sa police station, nadiskubre na hindi ito ang unang beses na nasangkot sa modus ang sospek. May mga nabiktima rin umano siya sa Mandaluyong at Muntinlupa. Mayroon siyang 14 na standing warrant na ang mga kaso na ito ay pare-parehong estafa. At yung isang warrant niya po doon ay no bail sa Mandaluyong. Maharap ang sospek sa reklamong robbery by extortion at paglabag sa Article 178 ng Revised Penal Code o paggamit ng peking pangalan. Wala pong ganun, sir, nasanlaan. Kasi may kontrata po sila. Hindi raw po sa inyo nakapangalan? Yes, hindi po sa amin nakapangalan, pero naka-register po yun yung name namin dalawa. Paalala naman ng pulisya sa publiko para hindi mabiktima. Huwag po tayong magpadala sa yung sinasabi nating too good to be true. Na kung may nag-alok po ng ganito na modus, sanglatira, ay i-verify po natin ng maayos. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Isang nakasakong bangkay ang nahukay sa Barangay Pungol sa Sibugay sa Cebu City. Cecil, may nakakilala na ba sa biktima? Rafi, natukoy ang biktima na si Giovanni Bonghanoy na 3 araw nang naiulat na nawawala. Ayon sa pulisya, trabahador ang 46 anyos na lalaki sa isang animal farm sa lugar. Natuntun ang pinaglibigan sa biktima sa tulong ng isang informant. Natukoy naman ng mga otoridad ang 5 sospek na kasamahan ng biktima sa animal farm. Inaresto ang 4 sa kanila habang tinutugis pa ang isa. Personal na away ang tinitingnang motibo sa krimen. Sinusubukan pang puna ng pahayag ang mga inaresto at ang kaanak ng biktima. Sa Mandawi City naman, dito pa rin sa Cebu, patay ang isang estudyanteng 13 taong gulang matapos masagasaan ng trailer truck. Sa kuha ng CCTV, makikita ang biktima na nakahandusay sa kalsada matapos masagasaan ng truck. Batay sa investigasyon, tumawid ang biktima matapos sundan ang 2 batang naunang tumawid sa kanya. Wala sila sa pedestrian lane. Huminto raw ang bata at may tiningnan sa likuran kaya hindi napansin ang paparating na truck. Idiniklara siyang dead on arrival sa ospital. Mahaharap naman sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng truck na nasa kustudiyan ng pulisya. Wala siyang pahayag. Nakikiramay ang Philippine film industry sa pagpanaw ng batikang indie at visionary Filipino filmmaker na si Mike De Leon. Ayon sa post ng Film Development Council of the Philippines, pumanaw si Direk Mike sa edad na 78. Inalala ng FDCP ang kanyang husay at dedikasyon sa larangan ng pelikula. Kinilala rin ng Cultural Center of the Philippines ang malaking ambag ni Direk Mike sa paghubog sa Philippine cinema. Tinawag naman ng Directors Guild of the Philippines Incorporated na uncompromising artist ang direktor na nag-iwan ng anilay indelible mark at inspirasyon sa next generation of storytellers. Nagpaabot din ng kanyang pasasalamat at pakikiramay si Star for All Seasons at Sister Stella L. Star Vilma Santos Recto. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng detalye ang mga kaanak ni Direk Mike sa sanhi ng kanyang pagpanaw. Si Direk Mike De Leon ang nasa likod ng ilang pelikula gaya ng Kisap Mata, Batch 81 at Citizen Jake. Kinilala ang Digital Digest newsletter ng GMA Integrated News sa 21st Philippine Quill Awards. Iginawad po sa Digital Digest ang Award of Merit in the Communication Skills Division sa ilalim ng Publications category. Tinanggap niya ni Senior Manager and Deputy Head ng GMA Integrated News Digital Strategy and Innovation Lab, Bernice Marie Sibucao. Nagpasalamat din si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV and Synergy Oliver, Victor B. Amoroso, at sinabing ang pagkilala ay magsisilbing motibasyon para mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng mahusay na serbisyo sa larangan ng komunikasyon. Kinikilala sa Philippine Quill Awards ang pinagkakatiwalaang media organizations sa larangan ng business communication.
Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Pinagtulungan ng mga residenteng yan ang pag-alis sa bumagsak na poste sa isang SUV sa barangay Santa Lima sa Luna, Apayao. Batay sa investigasyon, iniwasan ng driver ng SUV ang isang motorsiklo dahilan para bumangga sila sa poste. Nagresulta ito sa pagbagsak ng poste sa SUV. Naipit sa SUV ang sakay nitong mag-live-in partner. Inoobserbahan sa ospital ang dalawa. Arestado ang hinihinalang leader ng tinaguriang Gapos Gang na nambibiktima sa Bulacan. Natukoy siya matapos bumaba ang takip sa kanyang mukha nang mambiktima ulit sa isang bodega ng soft drinks. Nang matunton at maaresto, napagalamang pulis ang suspect. Siya, si Police Staff Sergeant Miguel Andrew Uñate ng Tanawan Police sa Batangas. Nasabat sa kanya ang ilang armas, bolt cutter, mga cellphone, plaka ng sasakyan at mga barya mula sa bodega. Kabilang din sa kanilang nabiktima ang isang bigasan sa Bukawi. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Pinaghahanap naman ang iba pa niyang kasabwat. Hashtag Tagos Puso ang special screening ng Green Bone sa Caloocan. Mahigit 100 deaf students ng bagong silang elementary and high school ang nanood sa award-winning Kapuso film. Ang ilan sa kanila hindi napigilan na maging emosyonal. Hits close to heart kasi ang ilang karakter sa pelikula na gumagamit din ng Filipino Sign Language o FSL. Si Domingo Zamora na ginampanan ni Dennis Trillo at ang deaf and mute character na si Ruth Pineda played by Shena Stevens at Sofia Pablo. Ang special screening ay inorganize ng Deaf and Terp Corporation, ang dedicated sign language instructors sa production ng Green Bones. Isinisisi ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos sa proyekto ng mga Villar ang mabilis na pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Iginiit naman ni dating Senadora Cynthia Villar na paninira lamang ang paratang na para daw sa pansariling interes ang pagpapagawa sa mga proyekto. Balitang hatid ni Maki Pulido. Noon pa man, sabi ni Claudia, problema na ang baha dito sa barangay Zapote 2, Las Piñas City. Umaabot po ito dito, tapos hanggang pumapasok po siya sa loob hanggang may hagdan. Hanggang dito po. Nitong Hulyo lang dahil sa ulang dala ng habagat, binaha ang maraming lugar sa lungsod. May pinupondohan namang flood control para sa Zapote River, isa sa pinakamalaking daluyan ng tubig sa Las Piñas, ayon kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Pero sabi niya, sa halip na magsagawa ng dredging at linisin ng DPWH ang Zapote River para lumalim at dumaloy ang tubig, nagtayo pa ito ng kalsada sa gilid ng ilog. Kumipot tuloy-an niya ang ilog at mabilis nang umapaw, kaya mabilis bumaha sa syudad. Malaki po ang inoccupy nito doon sa Zapote River, na kung saan makikita natin ngayon na talagang medyo nabawasan yung puwang or yung luwang ng river na nagdudulot ngayon ng problema dito sa Las Piñas. Kasi nung araw na mas malapad ito, mas maraming tubig ang dumadaloy dito. May gumuho na ring bahagi ng riprap. Ang bahaging ito ang kasalukuyang kinukumpuni ng DPWH. Itong river na to, hindi dapat tinayo po ito para gawing kalsada. Ito po ay para linisin lang ang river. Pero kitang-kita nyo po, ang mga nag-initiate ng mga predecessors ko po dito. Conflict of interest po, very clear dito. Kasi po lahat po ng kalsadang dinaanan dito, papunta po doon sa mga lupa nila ng mga Villar. Kasi nagpagawa po mga bridge dito, papunta lahat dyan sa mga properties nila. Ang dulo po nito ay isang malaking mall na pag-aari din ng pamilya Villar. Ayon kay Congressman Santos, noon pang 2012 sinimula ng kalsada na may haba na ngayong hindi bababa sa 10 kilometro. Habang binabaybay namin ang Las Piñas Zapote River Road, may mga poster na nagsasabing proyekto ito ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar at kanilang inang si dating Senator Cynthia Villar. Si Santos ang nakalaban at nakatalo kay Cynthia Villar sa pagka-congressman noong nakaraang eleksyon. Wala naman pong question. Sino naman po magbe-benefit dito? Nagre-reklamo po ang mga kababayan ko sa baha ngayon.
Maging mga creek, tinayuan na rin ng kalsada, tulad dito sa Talon Creek, Barangay Pulang 2. Ang bahaging ito ng creek, nagbuka ng kanal sa kipot dahil sa itinayong kalsada. Noong September 2024, ayon sa mga residente, gumuho ang retaining wall dahil sa dami ng tubig at naipong mga basura sa creek. Sa unang pagkakataon, binaha ang kanilang subdivision. Gumiba siya, nag-breach yung aming wall, pinasok kami ng tubig. Kinakatakot namin, papasok na naman ang tag-ulan, wala nang tutulog dito. Sa pahayag ni dating Senator Cynthia Villar, sinabi niya na ang Las Piñas-Zapote River Drive ay isang flood control at traffic decongestion project upang ma-rehabilitate ang Las Piñas River at makapagbigay ng pangmatagalang solusyon laban sa pagbaha sa lungsod. Bukod sa pagkontrol sa baha at rehabilitasyon ng ilog, kasama rin daw sa layunin ng proyekto ang pagluwag ng trapiko at pagkonekta ng mga komunidad. Patunay daw ang River Drive na prioridad nila mga proyektong makakatulong sa pagkontrol ng baha, paglilinis at pag-unlad ng kanilang lungsod. Git ni Villar, ang paratang na ginawa ito para palabasing pabor lamang sa ilang pribadong ari-arian ay isang paninirang politikal na wala umanong basehan. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kam sa Iloilo City. Nagakyat bubong ang dalawang lalaki papasok sa Quintin Salas Elementary School. Kawatan pala ang dalawa na nagmasid-masid sa paligid. Ilang sandali lang kitang lumabas na sila ng kantin, bit-bit ang mahigit 3,000 pisong halaga ng paninda at 300 pisong barya. Hindi kita sa mga video pero may isa pala silang kasama na nagsilbing lookout. Napag-alaman na alumni ng nasabing paaralan ang 3 magnanakaw. Naaresto na ang 2 sa kanila. Mahaharap sa reklamong robbery ang suspect na 18 anyos habang ililipat sa Iloilo City DSWD ang lalaking 14 anyos. Hinahanap pa ang nagsilbing lookout na minor de edad din. Balak ng Metropolitan Manila Development Authority na magpagawa ng cisterns o malalaking imbakan ng tubig bilang pangontrabaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ito ang makasaysayang Tawilas Cisterns. 15th century BC pa lamang ginagamit na itong pangontrabaha sa Aden, Yemen bago ang nagtigil operasyon. Kaya nito mag-imbak ng hanggang 25 million gallons ng tubig ulan bago ilabas sa dagat. Nakapagsusupply din daw ito ng tubig noon sa mga residente lalo na kapag tagtuyot. Tulad ng Tawilas Cisterns, panlaban din sa baha ang cistern o imbakan ng tubig sa ilalim ng Bonifacio Global City sa Taguig. Plano ngayon ng MMDA na magpagawa rin ng cistern sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Ang isa balak itayo sa grounds ng University of Santo Tomas sa Maynila. Hanggang 10 metro ang planong lalim nito at kayang mag-imbak ng tubig na kayang pumuno sa 30 Olympic-sized swimming pool. Sobra-sobra raw yan sa volume ng baha sa bahagi ng UST at Espanya. Kung hindi tagulan, pwede rin itong gawing parking ng hanggang 400 sasakyan. Hinihintay na lamang ang sagot ng University Board ng UST matapos ang pulong nila ng Manila LGU. Kami po yung magme-maintain at mag-ooperate noong catchment na yon to ensure na wala pong basura, hindi po pamamahayan ng lamok. At ganoon din po, dahil po ito ay heritage or conservation site, i-assure po namin ang UST na ibabalik po namin yung kanilang field. Kung hindi man sa dati ay sa mas maganda pong state. Bukod sa UST, plano ring itayo sa ilalim ng Camp Aguinaldo Golf Course ang cistern kung saan kasya ang lampas 12 Olympic-sized swimming pool ng tubig. Doon padadaluyin ang tubig sa EDSA. Pagtigil ng ulan, ilalabas ang tubig sa Makiling Creek. Magtatayo rin ng mga cistern sa Raha Sulaiman Park at Liwasang Bonifacio sa Maynila at Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City. Nakikita po namin sa ibang bansa, lalo na sa mga urban cities, na ito na po yung talagang pinapanlaban nila. Singapore, Hong Kong, Japan, rain catchment na po. Kapag nasimulan na mga proyektong ito, pwedeng makita ang kanilang status sa DIME o Digital Information for Monitoring and Evaluation website ng Department of Budget and Management. Doon din pwedeng i-monitor ang iba pang infrastructure projects. Lahat ng makikita nyo sa General Appropriations Act, nandoon yan. Hindi guni-guni yung nakalagay dapat sa General Appropriations Act natin. Tingin naman ng architect at urban planner na si Felino June Palafox Jr. kailangan na ring i-decongest ang Metro Manila. Lalo't karamihan ay nakatira raw sa mga bahaing lugar. We should create 100 use days, ideally, preferably outside Metro Manila.
We should create more job opportunities in the provinces. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki na nabaril ng kapwa niya mangangaso dito sa Ilocos Region. Nadat na lang ang bangkay ng 40 anyos na biktima sa bundok sa boundary ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra. Nakakulong na sa Badoc, Ilocos Norte ang sospek na sinasabing nabaril niya ang biktima matapos mapagkamalang baboy ramo. Sa investigasyon naman ng pulisya, nagkaroon ng alitan ng dalawa sa hatian ng nahuling hayop at ito raw ang ugat ng krimen. Naniniwala rin ang mga kaanak ng biktima na sinadya ang pamamaril. Hindi pa kasi nakikita ang baril na ginamit sa insidente. Wala pang pahayag ang sospek na naharap sa kaukulang reklamo. Dalawa ang nasawi dahil sa landslide sa Malitbog, Bukidnon. Batay sa investigasyon, nangyari ang pagguho sa kalagitnaan ng paghuhukay ng 3 treasure hunter umano sa Barangay Patpat. Natagpuang patay ang dalawa sa kanila. Nakaligtas naman ang isang kasama nila na nagpapagaling ngayon sa ospital. Ayon sa pulisya, walang permit ang ginawang paghuhukay ng mga lalaki sa lugar. Bukod sa hinukay nilang butas, posibleng lumambot din daw ang lupa dahil sa mga pag-ulan doon. Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs na idinadaan sa diplomasya ang pagtugon nila sa lahat ng insidente ng harassment ng China sa West Philippine Sea. Nilinaw rin ng DFA ang posisyon ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at China at pagkumpirma ng Taiwan na binisita ng isa nitong business delegation ng Pilipinas, may tanong ang Senate Committee on Foreign Relations. Just to put it on record, as far as this committee is concerned, the Philippines and the U.S. both still recognize the One China policy. Is that correct? Ang One China policy ang opisyal na pagkilala sa posisyon ng China na probinsya nito ang Taiwan at hindi independenteng estado. Tugon ng Department of Foreign Affairs, kinikilala pa rin ito ng Pilipinas. We do not recognize Taiwan as a sovereign state. We leave it to the Chinese people to resolve cross-strait matters. Tinanong tuloy kung dapat bang iwan ang One China policy lalo't tuloy ang pambubuska ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Paano naman tayo? We respect what they want, pero what we want is that they get out of the West Philippine Sea. They don't respect that. Paliwanag ng Department of Foreign Affairs, idinadaan ng Pilipinas sa diplomatic protest at notes verbal ang lahat ng mga insidente ng harassment ng China sa West Philippine Sea. We still are of the view and strongly state that diplomacy has still an important role in this issue. It may not be immediate, but diplomacy definitely has a very important role. At sa gitna nga ng tensyon at gulo sa pagitan ng China, Taiwan at Amerika, nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na malamang maipit ang Pilipinas. Tanong sa pagdinig ng Senado, obligado bang tumulong ang Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty o MDT? Kung One China policy, dapat hindi ka makikigulo sa domestic affairs, di ba? Maliwanag yun. Pero dito sa MDT, kung tamaan yung kasangga mo, kailangan tulungan mo. Paano yun? Maiipit tayo sa gitna niyan. What are we going to do? I'll be very frank and candid. I think this is an operational issue in nature, and I cannot really respond to exactly. EDCA was never contemplated as a forward operating base. It's always been HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Sa ngayon, pinakamalinaw na epekto ay sa 180,000 Pilipinong nasa Taiwan na ayon sa DFA ay may plano na kung paano ililikas. Ipinasupina naman para sa susunod na pagdinig ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na walang pinadalang kinatawan sa pagdinig. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iginiit ng San Mateo Rizal LGU na hindi sila kinonsulta o inabisuhan kaugnay sa paglilipat ng basura mula sa Maynila sa New San Mateo Sanitary Landfill. Ayon kay San Mateo Mayor Omi Rivera, ang itinayong landfill sa kanilang bayan ay alternatibo sakaling ipahinto
ang operasyon ng landfill sa bayan ng Rodriguez. Hindi rin daw ito nakadisenyo para maging imbaka ng malaking volume ng basura mula sa Metro Manila. Naniniwala si Rivera na ang direktiba ng MMDA ay dapat naaayon sa mga batas. Itinanggi ni Manila Mayor Isko Moreno na walang koordinasyon ang tungkol sa paglilipat ng basura sa San Mateo landfill. Sabi pa ni Moreno, patuloy pa rin ang paghahanap ng Manila LGU ng landfill. Paliwanag ni MMDA Chairman Artes, dati nang nagdadala ng basura sa San Mateo landfill ang Metro Manila at naayon yun sa batas. Additional volume lamang daw ang mula sa Maynila. Nakausap na raw ni Artes si Mayor Rivera. Para mas mapalawak ang kaalaman sa pagbabalita, sumailalim sa USCOop Plus Bootcamp ng GMA Integrated News ang mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad. Isinagawa yan sa San Sebastian College sa Maynila. Kabilang sa mga itinuro ang kakayahan nilang makatulong sa pagbabalita sa pamamagitan ng USCOop Plus, paggawa ng online content at kung paano matitiyak na tama ang makukuhang impormasyon online. Sa pamamagitan ng isang video, nagbigay ng mensahe si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor Amoroso para sa pagsisimula ng bootcamp. Closing remarks naman si GMA Integrated News Social Media Team Assistant Vice President and Deputy Head Eileen Ray Perez. Nagbahagi naman ng kanilang kaalaman ang social media team at award-winning journalist na si Howie Severino. Mainit na balita, nagpiyansa ang District Engineer ng Department of Public Works and Highways na nagtangka umanong manuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa Batangas Provincial Police, 150,000 pesos ang inilagak na piyansa ni Engineer Abelardo Calalo. Nahaharap si Calalo sa mga reklamong bribery, corruption of public officials at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa ni Leviste. August 22 nang arestuhin si Calalo dahil sa pagtangkang suhulan si Leviste ng mahigit 3 million pesos para umano pigilan ang investigasyon sa Kamara tungkol sa flood control projects. After P77, isa pang katatakutan ang iahatid ng GMA Pictures. Kasama this time ang Mentor Productions. Yan ang pelikulang Huwag Kang Titingin. Bibida sa big screen project ang Sparkle Gen Z stars na sina Sofia Pablo, Alan Ansay, Marco Massa at Sean Lucas. Together with ex-PBB housemates Michael Sager, Charlie Fleming, Josh Ford, Kira Ballinger at Shuvi Etrata. Makakasama rin ang TDH ni Shubs na si Anthony Constantino. Mind-bending horror mixed with life lessons ang aabangan sa Huwag Kang Titingin. Sa movie contract signing present, sina GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President of GMA Public Affairs at Executive Vice President of GMA Pictures, Nessa Valdelion, at Mentor Productions President and CEO John Brian Diamante. We have a great story. It's something new. We have an exciting cast. And with this strong partnership nga, I feel that nandito lahat ng recipe for success. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.